Sa loob ng 3 buwan bago ang araw na ito, ang aking asawang Conan ay dahan-dahang naghukay ng sarili niyang libingan habang iniisip niyang ako ang kanyang inililibing. Ang mumetsyong zanyan-zangian ng aking buhay ay nabulag sa kislap ng mga alahas na akala niya ay mapapasa kanya habang buhay. Sa sandaling ito, habang pinapanood ko silang magmakaawa sa harap ng maraming tao, hindi ko maramdaman ang awa. Tanging ang tamis ng katarungan na matagal ko ring binuo sa dilim. Ito ang aking tagumpay. At ito ang kanilang huling sayaw sa ibabaw ng abong. Sila rin ang may gawa. Si Wendy ay nakatayo sa gitna ng kanilang malawak at marangyang kusina. Ang talim ng kutsilyo ay kumikinang sa ilalim ng malamig na ilaw ng chandelier habang hinihiwa niya ang karne para sa paghahanda sa anibersaryo ng kamatayan ng kanyang sariling ina. Huwag mong tipirin ang sahog, Wendy, dahil darating ang mga pinsan ni Ignacio at ayaw kong mapahiya ang pamilya natin sa harap nila. Ang tinig ni Cora, ang kanyang biyenan, ay parang isang matalim na kuko na kumakamot sa pader ng katahimikan. Hindi lumingon si Wendy. Ipinagpatuloy niya ang paghiwa ng may katumpakan ng isang arkitekto. Bawat galaw ay kalkulado, bawat hiwa ay malalim. Eksaktong sa sandaling iyon, uminit ang screen ng iPad na naiwan ni Ignacio sa counter. Isang mensahe mula sa isang hindi kilalang numero ang lumitaw, isang serya ng mga salitang parang lason na dumaloy sa mga mata ni Wendy. Baby, nakuha ko na ang pirma ng ang asawa ko sa waiver. Konting tiis na lang, sa atin na ang mansyong ito at ang lahat ng pera niya. Hayaan mo munang magpakaalipin ang baog na yan ngayong fiesta. Hindi nanginig ang mga kamay ni Wendy. Sa halip, lalong naging matatag ang kanyang pagkahahawak sa kutsilyo. Tumunog ang telepono ni Wendy. Ang kanyang asawang taksil na si Ignacio ang tumatawag. Love, naitabi mo na ba ang mga dokumento sa vault? Siguraduhin mo ha, para sa future nating dalawa yan. At saka, huwag mong kalimutang ibigay kay mama yung tseke para sa catering. Baka ma-stress na naman ang heart niya. Ang boses ni Ignacio sa kabilang linya ay puno ng pekeng pag-aalala. Ang uri ng boses na ginagamit niya kapag may kailangan siyang hingin. Ma'am Wendy, pasensya na po sa istorbo. Ang kusinera nila ay pumasok ng mabilis, pawisan at tila naguguluhan. Pinapatawag po kayo ni Madam Cora sa labas. Kanina pa raw po naghihintay yung supplier ng bulaklak. At nagagalit na po si Madam dahil bakit daw po wala pa kayong inilalabas na pambayad? Nakakahiya daw po sa mga kapitbahay na nakakakita. Naramdaman ni Wendy ang bigat ng bawat salita, ang bawat utos, at ang bawat panloloko na nakapalibot sa kanya. Ang hangin sa loob ng kusina ay tila naging malapot at mahirap hingahan, ngunit ang kanyang isip ay nanatiling kasing linaw ng kristal. Dahan-dahan niyang ibinaba ang kutsilyo sa ibabaw ng chopping board. Walang ingay. Walang gulo. Kinuha niya ang isang malinis na tela at pinunasan ang kanyang mga kamay ng dahan-dahan, tila tinatanggal ang bawat bakas ng dumi ng pamilyang ito sa kanyang balat. Lumingon siya kay Cora, na ngayon ay nakatayo na sa pintuan ng kusina, nakataas ang kilay, at handa na namang magbitaw ng masasakit na salita. Bakit ka ba nakatitig lang dyan, Wendy? Bingi ka ba? Sabi ko, ibigay mo na ang pera. Tinitigan ni Wendy si Cora ng diretso sa mga mata. Walang luha, walang pakiusap. Isang malamig at tipid na ngiti ang sumilay sa kanyang mga labi. Ang uri ng ngiting nagpapahiwatig ng isang bagyong paparating. Ibibigay ko ang lahat ng nararapat sa inyo, Mama. Ang kanyang boses ay mahina, ngunit bawat pantig ay may bigat ng bakal. Lahat ng para sa inyo, masisiguro kong matatanggap ninyo ng buong-buo ngayong gabi. Inabot ni Wendy ang kanyang telepono at sinagot ang tawag ni Ignacio na kanina pa naghihintay. Ignacio, huwag kang mag-alala, sabi niya sa asawa sa kabilang linya, habang ang kanyang mga mata ay nakatuon sa mensang nakita niya sa iPad. Nakaayos na ang lahat. Ang lahat ng pinaghirapan nating dalawa, sisiguraduhin kong mapupunta sa tamang lugar. See you later, love. Pinatay ni Wendy ang tawag. Hindi niya pinansin ang pagdabog ni Cora at ang reklamo ng kusinera.
Naglakad siya patungo sa kanyang silid. Ang bawat hakbang ay may tunog ng pinal na desisyon. Binuksan niya ang kanyang laptop. Ang screen ay nagpakita ng isang folder na may pamagat na Exodus. Sa loob nito ay ang lahat ng ebidensya ng pagsusugal ni Ignacio, ang mga larawan ng kanyang pakikiyapid at ang mga peking dokumentong pilit nitong ipinapirma sa kanya. Gamit ang isang mabilis na click, ipinadala niya ang isang utos sa kanyang bank manager. I freeze ang lahat ng joint accounts. Ngayon na. Pagkatapos ay kinuha niya ang kanyang pasaporte at isang maliit na maleta na matagal na niyang inihanda sa ilalim ng kama. Muli niyang tiningnan ang litrato ng kanyang ina sa ibabaw ng side table. Nay, hindi na ako ang biktima. Bulong niya sa hangin. Ngayong gabi, ang abong iniwan nila ay magiging mitsa ng sarili nilang sunog. Sa labas, ang tunog ng mga kampana ng simbahan para sa simula ng fiesta ay narinig. Hudyat ng pagdiriwang para sa buong bayan. Ngunit para kay Wendy, ito ang hudyat ng simula ng pagtatapos ng pamilya Del Fierro. Isang huling tingin sa salamin ang ginawa niya. Inayos niya ang kanyang buhok ng walang pang-ininig. Ang Wendy na kilala nila, ang masunurin, ang tahimik, ang biktima ng utang na loob, ay wala na. Lumabas siya ng silid at hinarap ang gulo sa labas ng mansyon. Isang itim na sobre ang iniwan niya sa ibabaw ng kama, nakapangalan kay Ignacio. Sa loob nito ay hindi ang pinirmahang waiver, kundi isang dokumentong magpapabagsak sa buong imperyong inaakala ni Ignacio na kanya na. Habang bumababa siya sa hagdan, nakita niya si Paolo, ang kanilang abogado, na papasok sa pinto na may dalang kakaibang ngiti. Wendy, handa na ba ang lahat? Tanong ni Paolo. Ang kanyang mga mata ay mapanuri. Tila may hinahanap na kahinaan. Tinitigan siya ni Wendy, isang titig na nagpatigil sa paghakbang ng abogado. Higit pa sa handa, Paolo, at sigurado akong magugustuhan mo ang magiging dulo ng kwentong ito. Lumalakas ang musika sa labas. Ang mga tao ay nagsasaya. Ngunit sa loob ng mansyong iyon, ang hangin ay puno ng tensyong hindi pa nakikita ng sinuman. Ang bawat halik ni Ignacio sa aking pisingi ay tila haplos ng isang ahas. Madulas, malamig, at puno ng lason. Habang nakangiti siya sa harap ko, alam kong ang tanging nakikita niya ay hindi ang kanyang asawa, kundi ang mga titulo ng lupa at perang pinaghirapan ko. Ngunit hayaan nating magdiwang ang mga magnanakaw sa kanilang akalang tagumpay. Hindi nila alam, ang bawat hakbang na ginagawa nila patungo sa aking mansyon ay isang hakbang patungo sa sarili nilang pagkawasak. Ang ganti ay hindi laging kailangan ng ingay. Minsan, ang pinakamatinding sakit ay nagmumula sa isang mahinahong paalam na wala nang balikan. Ang pagpasok ng sasakyan ni Ignacio sa bakuran ay bumasag sa katahimikan ng gabi. Ang tunog ng gulong sa graba ay tila isang babala na hindi pinansin ng sinuman. Pumasok siya sa loob ng mansyon na may malawak na ngiti. Bit-bit ang isang bungkos ng mga pulang rosas na ang bango ay hinaluan ng isang pamilyar, ngunit banyagang amoy. Isang matamis at mapangahas na pabango ng babae. Para sa pinakamaganda kong asawa, ang sabi ni Ignacio. Ang kanyang boses ay malambing habang iniaabot ang mga bulaklak. Tinanggap ni Wendy ang mga rosas. Ang kanyang daliri ay sumayad sa mga talulot na tila may mga tinik na hindi nakikita. Inilapit niya ang mukha sa mga bulaklak, hindi para lang hapin ang bango nito, kundi para kumpirmahin ang pagtataksil na dumidikit na sa bawat hibla ng damit ng kanyang asawa. Salamat, Ignacio. Napaka-sweet mo naman yata ngayon, sagot ni Wendy. Ang kanyang boses ay patag, walang emosyong ipinapakita, habang ang kanyang isip ay parang isang makinang nagtatala ng bawat kasinungalingan. Umupo si Ignacio sa sofa. Tinanggal ang kanyang kurbata ng may kaswal na kilos. Siyempre, love, malapit ng fiesta at gusto kong maging espesyal ang lahat para sa atin. By the way, napag-isipan mo na ba yung tungkol sa transfer ng titulo ng mansyon? Sabi ni Attorney Paolo, mas maganda kung mailipat na natin sa pangalan ko
para sa tax exemption na pinag-usapan natin. Para rin sa proteksyon mo, in case magkaroon ng problema sa kumpanya. Lumabas si Cora mula sa kusina. Bitbit ang isang baso ng mainit na tsaa. Ang kanyang mga mata ay matalas na nakatitig kay Wendy. Tila tinitimbang ang bawat reaksyon nito. Tama ang asawa mo, Wendy. Sabat ni Cora. Ang kanyang boses ay puno ng otoridad na hindi nararapat. Dapat ay matuto kang mantiwala sa asawa mo. Huwag mong kalilimutan, Wendy. Noong namatay ang tatay mo at wala kayong pambayad sa hospital at libing, sino ba ang tumulong sa inyo? Hindi ba kami? Utang mo sa amin ang dignidad mo ngayon. Kaya ang maliit na bagay na tulad ng paglilipat ng pangalan ng bahay ay hindi na dapat pinag-iisipan pa. Naramdaman ni Wendy ang pamilya na pananakal ng utang na loob. Ang bawat sentimong ibinayad ng pamilya ni Ignacio noon ay tila naging kadenang nakagapos sa kanyang leeg sa loob ng 10 taon. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi niya hinaya ang masugatan ang kanyang kalooban. Sa halip, ginamit niya ang kanyang telepono sa bulsa ng kanyang apron upang simulan ang voice recording. Natatakot lang ako, Ignacio, ang simula ni Wendy. Ang kanyang boses ay ginawa niyang maugong at tila malapit ng maiyak. Isang perpektong pagganap ng isang asawang nawawala ang direksyon. Paano kung mawala ang lahat? Paano kung magkamali tayo sa desisyon? Ito na lang ang tanging alaala ng mga magulang ko. Lumapit si Ignacio at hinawakan ang kamay ni Wendy. Ang init ng kanyang palad ay tila nakakasunog. Ngunit nanatiling nakapako ang tingin ni Wendy sa asawa. Hinding-hindi mangyayari yon, love. Nandito ako. I'm doing this to protect you. Trust me, okay? Ang sabi ni Ignacio, habang sa likod ng kanyang mga mata ay mababasa ang kasabikan sa yaman na akala niya ay mapapasa kanya na. Tumango ng dahan-dahan si Wendy. Ang kanyang mga mata ay nanatiling nakatitig sa kawalan. Sige, Ignacio. Pag-iisipan ko. Siguro bukas, pagkatapos nating maasikaso ang mga bisita para sa fiesta, maaari nating pag-usapan ang mga papeles kasama si Paolo. Isang kislap ng tagumpay ang dumaan sa mukha ni na Ignacio at Cora. Nagkatinginan ng mag-ina. Isang palitan ng tingin na puno ng lihim na pagdiriwang. Nang pumasok si Ignacio sa banyo para maligo, mabilis na kumilos si Wendy. Kinuha niya ang jacket ng asawa na iniwan sa sofa. Mula sa bulsa nito, naramdaman niya ang isang matigas na papel. Inilabas niya ito. Isang resibo mula sa isang mamahaling jewelry store. Isang kwintas na nagkakahalaga ng ₱250,000. Alam ni Wendy na ang kwintas na yon ay hindi para sa kanya. Ipinasok niya muli ang resibo nang marinig ang tunog ng tubig na tumitigil sa banyo. Naglakad siya patungo sa pintuan ng mansyon upang kuhanin ang mile na kadarating lang. Sa bunton ng mga bills at flyers, isang sobrang kulay kape ang kumuha ng kanyang atensyon. Walang pangalan ang nagpadala, ngunit ang amoy nito ay matapang. Amoy ng mamahaling tabako. Pumunta si Wendy sa kanyang opisina at dahan-dahang binuksan ang sobre. Isang pirasong papel ang nasa loob, may nakasulat na mga salitang nagpabilis sa tibok ng kanyang puso. Alam ko ang ginagawa ng asawa mo sa labas. Hindi lang pera ang ninanakaw niya sa iyo, kundi ang buong pagkatao mo. Kung gusto mong malaman ang totoo tungkol sa pagkamatay ng ama mo, magkita tayo sa lumang simbahan bukas ng gabi. Huwag kang magsasama ng kahit sino. Napatigil si Wendy. Ang hangin sa paligid niya ay tila naging mas malamig. Ang kamay niya ay humigpit sa papel, habang ang mga alaala ng kanyang ama ay muling bumalik sa kanyang isipan. Sino ang nagpadala nito? At ano ang kinalaman ni Ignacio sa nakaraan na akala niya ay tapos na? Isang tunog ng yabag ang narinig ni Wendy mula sa labas ng kanyang opisina. Mabilis niyang itinago ang liham sa loob ng kanyang drawer at nagkunwaring nag-aayos ng mga blueprint sa mesa. Bumukas ang pinto. Si Ignacio ay nakatayo roon, nakasuot na ng pantulog. Ang kanyang buhok ay basa pa. Tiningnan niya si Wendy nang may mapanuring mata.
Love, bakit nandito ka pa? Gabi na. Halika na sa kwarto, ang sabi ni Ignacio. Ang kanyang boses ay tila isang utos na nakabalot sa lambing. Tumingin si Wendy kay Ignacio at sa unang pagkakataon, hindi lang galit ang naramdaman niya. Isang malalim na pagdududa ang nagsimulang bumuo ng isang bagong plano sa kanyang isip. Susunod na ako, Ignacio, sagot ni Wendy. Ang kanyang mga mata ay kasing talim ng kidlat sa madilim na langit. Tinatapos ko lang ang huling detalye ng planong ito. Numiti si Ignacio, hindi alam na ang planong tinutukoy ni Wendy ay hindi para sa gusali, kundi para sa sarili niyang kalayaan at ang katotohanan. Matagal nang ibinaon sa limot, ang isang lihim ay parang apoy. Kapag hinayaan mong kumalat ng walang kontrol, tutupukin nito ang lahat ng madaanan nito. Ngunit kapag marunong kang magpaamo sa alab, maaari mo itong gamitin para ilawan ang daan ng iyong mga kaaway patungo sa sarili nilang bitag. Sa bayang ito, ang tsismis ay mas mabilis kaysa sa liwanag, at gagamitin ko ang bawat bulong, bawat mapanuring tingin, at bawat maling balita para sunugin ang mansyong ito, kasama ang mga anay na naninirahan sa loob. Ang pinakamahusay na paraan para linlangin ang isang mandaragit ay ang magkunwaring sugatang biktima na wala ng lakas para lumaban. Ang ingay ng palengke ng San Alfonso ay tila isang symphony ng kaguluhan. Ang sigawan ng mga tindera ng isda, ang amoy ng sariwang luya, at malansang tubig na dumadaloy sa kanal, at ang siksika ng mga taong nagmamadaling mamili para sa darating na fiesta. Sa gitna ng lahat ng ito, si Wendy ay naglalakad ng may mabibigat na hakbang. Ang kanyang mga mata ay sadyang pinamumula, at ang kanyang balikat ay nakalaylay. Tilapasan ang buong mundo. Hindi nagtagal, isang pamilyar na anino ang humarang sa kanyang daraanan. Si Tita Mercy, ang reyna ng mga marites sa kanilang lugar, na ang mga mata ay mas matalas pa sa kutsilyo ng mangingista kung humanap ng bagong balita. Wendy! Iha, bakit parang pinagsakluban ka ng langit at lupa? Ang tanong ni Mercy. Ang kanyang boses ay puno ng peking pag-aalala, habang ang kanyang mga kamay ay mabilis na humawak sa braso ni Wendy. Huminto si Wendy. Dahan-dahang itinaas ang kanyang paningin at hinayaang makita ng matanda ang takot sa kanyang mga mata. Huminga siya ng malalim, isang hiningang puno ng pag-aalinlangan. Tita Mercy, huwag ninyong ipagsasabi kahit kanino, ha? Bulong ni Wendy, sapat lang para marinig ng matanda sa gitna ng ingay. Muntik na po akong maubusan ng pera sa kumpanya. May mga maling investment na nangyari. At baka kailangan kong ilipat ang lahat ng natitirang pondo ko sa isang offshore account bago pa ito makuha ng mga creditors. Natatakot po ako para kay Ignacio. Baka madamay siya sa gulo ko. Nanlaki ang mga mata ni Mercy. Ang kanyang mga tainga ay tila uminit sa narinig na impormasyon. Isang malaking iskandalo. Isang pagbagsak ng reyna ng arkitektura. Naku, Wendy! Delikado yan! Sigurado ka ba? Ang sabi ni Mercy, ngunit ang kanyang isip ay abala na sa pag-iisip kung paano ito ibabalita kay Cora sa pinakamabilis na paraan. Opo, tita. Kaya siguro kailangan ko na ring ibenta ang mansyon ng mabilisan. Pero pakiusap, atin-atin lang ito. Ayaw kong magpanik si Ignacio. Pagpapatuloy ni Wendy, bago siya mabilis na naglakad palayo, na tila nagmamadaling umiwas sa usapan. Nang makalayo na siya at makapasok sa loob ng kanyang sasakyan, ang malungkot na mukha ni Wendy ay biglang naglaho. Isang malamig at kalkuladong ekspresyon ang pumalit dito. Alam niyang sa loob ng isang oras, ang balitang ito ay makakarating na kay Ignacio at Cora. Ang kailangan na lang niyang gawin ay hintayin ang kanilang pag-atake. Habang papaalis ng palengke, napansin ni Wendy ang isang itim na SUV na nakaparada sa labas ng kanyang opisina. Nang bumaba siya, nakita niya si Paolo, ang kanilang abogado, na nakasandal sa pinto nito, humihitit ng mamahaling tabako, ang parehong amoy na nasa liham na natanggap niya kagabi.
Attorney Paolo, anong ginagawa ninyo rito? Tanong ni Wendy. Ang kanyang boses ay propesyonal at malamig. Inayos ni Paolo ang kanyang salamin at naumiti ng may kakaibang kahulugan. Nabalitaan ko ang tungkol sa liquidity problems ng kumpanya mo, Wendy. Bilang abogado ng pamilya, tungkulin kong tulungan ka. May mga paraan para maitago natin ang mga assets mo bago pa dumating ang mga korte. Tiningnan ni Wendy si Paolo. Ang lalaking ito ay parang isang pating na nakakaamoy ng dugo sa tubig. Salamat, attorney. Pero sa tingin ko, ay kontrolado ko pa ang lahat. Sigurado ka ba? Ang huling hirit ni Paolo habang papaalis si Wendy. Minsan, ang pinakamalapit sa atin, ang pinakamabilis na humihila sa atin pababa. Nang makauwi si Wendy sa mansyon, sinalubong siya ng isang nakabibing-ing katahimikan. Ngunit habang dumadaan siya sa tapat ng silid-aklatan ni Ignacio, narinig niya ang mahinang boses ng kanyang asawa na may kausap sa telepono. Dahan-dahan siyang lumapit at idinikit ang kanyang tainga sa pinto. Oo, attorney. Totoo ang balita. Sinabi na ni Mercy kay Mama. Ang boses ni Ignacio ay puno ng excitement. Kailangang mapapirma na natin siya sa waiver ngayong gabi. Kapag nalipat na sa akin ang mansyon, bahala na siyang magdusa sa utang ng kumpanya niya. Siguraduhin mo lang na handa na ang mga dokumento para sa psychiatric confinement. Hindi niya dapat malaman na tayo ang may hawak ng mga creditors niya. Napatigil ang mundo ni Wendy. Ang kanyang asawa, ang lalaking pinangakuan niyang mamahalin habang buhay, ay hindi lang siya ninanakawan, kundi balak pa siyang ipakulong sa loob ng isang mental hospital para tuluyang makuha ang lahat. Ang galit na nararamdaman ni Wendy ay tila isang metsa na dahan-dahang nasusunog. Hindi na ito tungkol sa pera. Ito ay tungkol sa kaligtasan. Dahan-dahan siyang umatras mula sa pinto. Ang kanyang bawat hakbang ay kasing tahimik ng isang multo. Pagdating sa kusina, nakita niya si Cora na nagluluto. Ang mukha nito ay puno ng kislap ng tagumpay. Wendy, iha, halika, kumain ka na, ang sabi ni Cora. Ang boses ay mas malambing pa sa dati. Isang lambing na mas nakakasuka kaysa sa galit. Tumingin si Wendy kay Cora, at pagkatapos ay sa telepono ni Ignacio na naiwan sa counter. Isang notification ang pumasok sa screen nito. Isang mensahe mula sa isang pangalang hindi niya kilala. Ngunit ang nilalaman ay sapat na para basagin ang huling piraso ng kanyang pasensya. Attorney, handa na ang lahat para sa fiesta. Siguraduhin mo hindi siya makakalabas ng buhay sa mansyong iyon. Hindi na makahinga si Wendy sa tindi ng tensyon. Alam niyang ang bitag ay nakahanda na, ngunit sa pagkakataong ito, hindi siya ang mahuhuli. Ang pagtitiwala ay isang marupok na salamin. Kapag ito ay nabasag, ang bawat piraso nito ay nagiging isang matalim na sandata na handang humiwa sa sinumang humawak dito. Sa hapagkainang ito, kung saan ang bawat niti ay may lason at ang bawat salita ay may patibong, natutunan kong ang pinakamagandang paraan para talunin ang mga magnanakaw ay ang hayaan silang maniwala na nakuha na nila ang lahat. Ang bawat pirma ko sa kanilang mga dokumento ay hindi tanda ng pagsuko, kundi ang mitsa na magpapasabog sa kanilang maling pangarap. Hayaan silang magdiwang sa kanilang akalang tagumpay, dahil sa dulo ng gabing ito, ang tanging matitira sa kanila ay ang mapait na lasa ng sarili nilang pagkakanulo. Ang hapunan sa mansyon ng mga Del Fierro ay binalot ng isang hindi natural na katahimikan, na binabasag lamang ng tunog ng mga kubyertos na tumatama sa porselanang plato. Si Wendy ay nakaupo sa dulo ng mesa. Pinagmamasdan ng kanyang asawa at ang kanyang biyenan na tila mga buitreng naghihintay ng tamang pagkakataon para lumapa. Ignacio, Mama? Ang panimula ni Wendy, ang kanyang boses ay mahina at tila pagod na pagod. Napag-isipan ko na ang lahat. Tama kayo. Hindi ko na kaya ang bigat ng kumpanya, lalo na ngayong may mga banta sa ating seguridad. Gusto ko ng katahimikan. Napatigil si Ignacio sa pagkain. Ang kanyang mga mata ay kislap ng kasakiman
na pilit niyang itinatago sa ilalim ng isang seryosong muka. Ano ang ibig mong sabihin, love? Ibibigay ko na sa iyo ang buong financial authority, sagot ni Wendy habang marahang inilalapag ang kanyang tinidor. Lahat ng accounts, lahat ng titulo, at ang pamamahala sa ating mga investments. Ikaw na ang bahala, Ignacio. Gusto ko na lang maging asawa mo at asikasuhin ang bahay natin. Si Cora ay halos mabulunan sa tuwa. Ang kanyang kamay ay nanginginig habang hinahawakan ang kanyang baso ng tubig. Isang napakatalinong desisyon, Wendy. Sa wakas, natauhan ka rin. Alam mo namang ang lalaki ang dapat na may hawak ng kaban ng bayan, di ba? Mabilis na tumayo si Ignacio at lumapit kay Wendy. Hinawakan niya ang balikat ng asawa at hinagkan ang tuktok ng ulo nito. Isang halik na nagdulot ng kilabot sa buong katawan ni Wendy. Ngunit nanatili siyang hindi gumagalaw. Salamat sa pagtitiwala, love. Hinding-hindi kita bibiguin. Ang sabi ni Ignacio, bago siya mabilis na kumuha ng isang makapal na folder mula sa kanyang briefcase na tila ba kanina pa ito nakahanda. Actually, may mga dokumento na rito para sa isang malaking project sa Switzerland. Isang ghost project na magliligtas sa atin sa buwis. Kailangan ko lang ang pirma mo rito para ma-activate na ang transfer. Inilapag ni Ignacio ang mga papel sa harap ni Wendy. Alam ni Wendy, sa isang tingin pa lang, na ang mga dokumentong ito ay ang kanyang sariling hatol ng kamatayan sa mundo ng negosyo. Ito ang mga papeles na maglalipat ng lahat ng kanyang pinaghirapan sa pangalan ni Ignacio at sa kumpanya ni Paolo. Kinuha ni Wendy ang panulat. Ang kanyang kamay ay hindi nanginig. Hindi siya tumingin sa bawat pahina, isang pag-aktong tila bulag na nagtitiwala sa kanyang asawa. Pinirmahan niya ang bawat linya, bawat pahina, hanggang sa huling piraso ng papel. Ayan, Ignacio, sayo na ang lahat. Ang sabi ni Wendy, ang kanyang boses ay puno ng pait na hindi naramdaman ng lalaki. Pagkatapos ng hapunan, sinubukan ni Ignacio na maging malambing. Sinundan niya si Wendy sa kanilang silid at sinubukang yakapin ito mula sa likod. Ang amoy ng alak at ang malansang pabango ng ibang babae ay muling sumuot sa ilong ni Wendy. Love, mag-celebrate tayo. Ngayong wala ka ng stress sa trabaho, baka pwede na nating pag-usapan ang pagkakaroon ng baby. Bulong ni Ignacio sa kanyang tainga. Humarap si Wendy. Ang kanyang mga kamay ay dahan-dahang itinulak ang dibdib ni Ignacio. Pasensya na, Ignacio. Masama ang pakiramdam ko. Siguro dahil sa dami ng nangyari ngayong araw. Kailangan ko lang talagang magpahinga. Isang mabilis na inis ang dumaan sa mukha ni Ignacio. Ngunit agad din itong naglaho. Sige, love. Magpahinga ka na. Marami pa tayong gagawin para sa fiesta bukas. Nang makalabas si Ignacio ng silid, agad na kinandado ni Wendy ang pinto. Pumunta siya sa kanyang banyo at binuksan ang gripo para malunod ang anumang tunog. Kinuha niya ang kanyang telponyo mula sa tago niyang compartment. May isang bagong mensahe mula sa hindi kilalang numero. Pagkabukas niya, isang litrato ang tumambad sa kanya. Ito ay si Ignacio. Nasa loob ng isang madilim na sulok ng isang sikat na hotel. Kasama niya ang secretary ni Wendy, si Janice. Ang dalawa ay seryosong nag-uusap, at sa huling litrato, makikita ang isang malalim na halik na ibinigay ni Ignacio sa babae. Ngunit ang mas nakakapanginig ng laman ay ang hawak nilang papel, ang parehong folder na kapipirma lang ni Wendy. Salamat sa mga pirma, Wendy. Hindi mo alam kung gaano mo pinadali ang buhay namin. Ang caption ng mensahe. Napaupo si Wendy sa sahig ng banyo. Ang tunog ng agos ng tubig ay tila naging isang malakas na hiyaw sa kanyang pandinig. Hindi lang pala si Ignacio at Cora ang kalaban niya. Maging ang mga taong pinagkakatiwalaan niya sa kanyang kumpanya ay kasabwat sa pananaksak sa kanyang likod. Ngunit sa gitna ng sakit, isang malamig na katahimikan ang bumalot sa kanyang puso. Kinuha niya ang kanyang laptop at tiningnan ang tracker na inilagay niya sa folder na ibinigay ni Ignacio. Ang folder ay kasalukuyang gumagalaw.
Papunta ito sa opisina ni Attorney Paulo. Sige, magdiwang kayo, bulong ni Wendy sa sarili, habang ang kanyang mga mata ay nananatiling tuyo at puno ng determinasyon. Dahil ang mga pirma na iyon ay ang susi sa isang bank account na walang laman, kundi ang lahat ng utang na matagal ko nang itinago para sa sandaling ito. Biglang may kumatok ng malakas sa pinto ng kanyang silid. Ang tunog ng pagkatok ay tila isang pagbabanta. Wendy, buksan mo ito. Bakit mo kinandado ang pinto? Ang boses ni Ignacio ay puno ng galit, malayo sa malambing na tono niya kanina. May kailangan pa tayong pag-usapan tungkol sa mga dokumento. Buksan mo ito ngayon din. Napatigil si Wendy. Nakita na ba nila ang patibong? O may mas malalim pa silang plano para sa gabing ito? Ang pagkakanulo ay hindi laging parang isang biglaang kidlat na tumatama sa gitna ng dilim. Madalas, ito ay parang isang mabagal na lason. Unti-unti, nanunuot sa bawat hibla ng iyong buhay hanggang sa hindi mo na maramdaman ang sarili mong tibok ng puso. Sa gabing ito, ang mga maskara ay tuluyan ng nalaglag. Ang bawat salita ng pagmamahal ay naging banta, at ang bawat pangako ng proteksyon ay naging rehas ng isang kulungang sila mismo ang nagtayo. Ngunit sa likod ng bawat mapanirang balak, may isang katotohanang hindi nila alam. Ang biktima na balak nilang ilibing ay siya ring arkitekto ng kanilang sariling impyerno. Ang malakas at paulit-ulit na paghampas ng kamao ni Ignacio sa kahoy ng pinto ay yumanig sa buong silid, bumasag sa katahimikan ng gabi na tila isang babala ng kamatayan. Huminga ng malalim si Wendy, itinago ang kanyang telpono sa ilalim ng unan, at lumakad patungo sa pinto ng may dahan-dahang hakbang. Nang buksan niya ang kandado, tumambad sa kanya ang mukha ni Ignacio na namumula sa galit. Ang kanyang mga mata ay nanlilisik at ang hininga ay amoy alak. Bakit mo kinandado ang pinto, Wendy? Ano ang itinatago mo? Ang singhali Ignacio. Ang kanyang boses ay tila isang matalim na kumpas na naghahanap ng masasaktan. Nagbibihis lang ako, Ignacio. Hindi ba pwedeng magkaroon ng kaunting privacy sa sarili nating kwarto? Ang sagot ni Wendy. Ang kanyang boses ay kasing lamig ng marmol, walang bakas ng takot o pagkagulat. Pumasok si Ignacio sa loob, hinalugog ng kanyang tingin ang bawat sulok ng silid bago muling humarap sa asawa. Attorney Paulo was downstairs. May kailangan daw siyang linawin sa mga pinirmahan mo kanina. May mga pahina raw na tila kulang ang impormasyon. Halika na, huwag mo kaming paghintayin. Sa baba, sa loob ng madilim na silid-aklatan, nakaupo si Paolo sa likod ng malaking mesa ng ama ni Wendy. Hawak niya ang isang baso ng whiskey at ang mga dokumentong kapipirma lang ni Wendy. Nang pumasok ang mag-asawa, isang mapanuring ngiti ang sumilay sa mga labi ng abogado. Wendy, maupo ka, ang anyaya ni Paolo. Ang kanyang boses ay parang isang pelus na may nakatagong patalim. May mga maliliit na detalye lang tayong kailangang ayusin sa transfer of assets para masiguradong magiging smooth ang transaksyon bukas sa bangko. Habang nag-uusap ang dalawa, nagkunwari si Wendy na inaantok at kailangang pumunta sa kusina para uminom ng tubig. Ngunit sa halip na sa kusina, dahan-dahan siyang naglakad patungo sa likod ng makapal na kurtina ng silid-aklatan, kung saan may isang maliit na vent na konektado sa kabilang kwarto. Doon, narinig niya ang tunay na usapan ng dalawang lalaki. Sigurado ka ba na sapat na ang mga pirma na ito, Paolo? Ang tanong ni Ignacio, ang kanyang boses ay puno ng kasabikan. Gusto ko pagkatapos ng fiesta, diretso na siya sa San Jose Psychiatric Center. Ayaw ko nang makita ang mukha niya. Narinig ni Wendy ang mahinang tawa ni Paolo. Huwag kang magmadali, Ignacio. Kapag nakuha na natin ang pirma niya sa mental incapacity waiver bukas, hindi lang ang mansyon ang sa atin. Ang lahat ng insurance policies niya at ang mga trust funds na iniwan ng tatay niya, mapapasa iyo na. At syempre, huwag mong kakalimutan ang komisyon ko. Ang utang ng tatay ko ay dapat nang mabura sa sandaling makuha natin ang pera. Napahawak si Wendy sa pader para hindi matumba. Hindi lang pala siya ang target.
maging ang dangal at huling alaala ng kanyang ama ay balak nilang nakawin. Si Paolo, ang lalaking itinuring niyang kaibigan, ay isang pating na mas matakaw pa kaysa kay Ignacio. Dahan-dahan siyang bumalik sa silid-aklatan. Ang kanyang mukha ay nanatiling blanko, gaya ng isang papel na wala pang sulat. "Narito na ang tubig ko," ang sabi ni Wendy, habang inilalapag ang baso sa mesa. "Attorney, kung anuman ang kailangang pirmahan pa, gawin natin bukas sa harap ng mga saksi sa fiesta. Mas maganda kung legal at formal ang lahat, di ba?" Nagkatinginan sina Ignacio at Paolo. Ang tiwala nila sa kahinaan ni Wendy ang naging pinakamalaking pagkakamali nila. "Sige, Wendy. Bukas ng umaga, bago magsimula ang parada, tatapusin natin ito," ang sabi ni Paolo, habang ang kanyang mga mata ay nanatiling nakatitig sa leeg ni Wendy. Tila isang mangangaso na tinitingnan ang kanyang huling-huli. Nang makaalis si Paolo at makatulog si Ignacio habang sa kalasingan, kinuha ni Wendy ang kanyang telepono. Isang notification ang biglang lumitaw sa screen. Isang alerto mula sa kanyang mobile banking app na nagpabilis sa kanyang tibok ng puso. Isang sunod-sunod na mensahe ang bumulaga sa kanya. Successful withdrawal, 5 milyong piso. Successful withdrawal, 3 milyong piso. Account balance, 0.00 piso. Ang lahat ng laman ng kanilang joint account, ang perang itinabi ni Wendy para sa operasyon ng kumpanya at ang mga ipon niya mula sa mga nakaraang proyekto, ay nilimas ni Ignacio sa loob lang ng 1 oras. Napaupo si Wendy sa sahig sa tabi ng bintana. Ang liwanag ng buwan ay tumama sa kanyang muka. Wala siyang pera. Wala siyang kakampi sa loob ng bahay na ito. Ang lahat ng kanyang pisikal na yaman ay tila naglaho na parang usok. Ngunit sa gitna ng kadiliman, isang matamis at mapait na tawa ang lumabas sa kanyang mga labi. Kinuha niya ang isang maliit na itim na notebook mula sa loob ng kanyang unan, ang listahan ng mga lihim na account na tanging siya lang ang nakakaalam. "Sige, Ignacio," bulong ni Wendy habang tinitingnan ang kanyang asawang mahimbing na natutulog. "Ubusin mo ang lahat ng perang yan. Dahil ang bawat sentimong kinuha mo ay may kalakip na resibo na magdadala sa iyo sa rehas na hinding-hindi mo matatakasan." Biglang tumunog ang telepono ni Wendy, isang hindi kilalang numero. Sinagot niya ito ng walang pag-aalinlangan. "Wendy, huwag kang lilingon." Ang boses sa kabilang linya ay malalim at pamilyar. Ang boses ng taong nagpadala ng liham tungkol sa kanyang ama. "May mga tauhan si Paolo sa labas ng mansyon ninyo. Planado nilang kunin ka bago pa man magumaga. Umalis ka na riyan na yun din." Napatayo si Wendy. Tumingin siya sa labas ng bintana at nakita ang mga anino ng 2 lalaki na nakatayo malapit sa gate ng mansyon. Ang pagsasakripisyo ay hindi tanda ng kahinaan. Madalas, ito ang pinakamatibay na sandata ng isang taong alam kung kailan dapat umatras para sa isang mas masakit na pag-atake. Sa mundong ito, ang mga hiyas at ginto ay tila mga anting-anting na nagbubulag sa mga sakim. Kaya naman ibibigay ko sa kanila ang ningning na kanilang hinahangad. Hayaan silang yakapin ang mga pekeng kayamanan habang dahan-dahan kong binabawi ang tunay na halaga ng aking buhay. Ang bawat luhang ipapakita ko sa kanila ay isang hakbang patungo sa kanilang sariling pagbitay. At ang bawat pagyuko ko ay ang pag-iipon ng lakas para sa isang huling pagtayo na yayanig sa kanilang kinalalagyan. Ang liwanag ng buwan ay nagbibigay ng mahabang anino sa loob ng silid ni Wendy. Tila mga daliring nagtatangkang humawak sa kanya. Nanatiling nakatayo si Wendy sa tabi ng bintana, pinagmamasdan ang 2 lalaking naglalakad sa labas ng kanilang gate. Mga tauhan ni Paolo na tila mga asong naghihintay ng hudyat. Ang tunog ng pagpihit ng trangka ng pinto ay bumasag sa katahimikan. Hindi lumingon si Wendy. Ngunit alam niya kung sino ang pumasok. Ang amoy ng murang menthol na gamot at ang mabigat na hakbang ay sapat na para makilala niya si Cora. "Wendy, gising ka pa pala?" ang sabi ni Cora.
Ang boses ay puno ng kapangyarihang nanggagaling sa akalang tagumpay ng kanyang anak. Dahan-dahang humarap si Wendy. Ang kanyang mga mata ay pilit niyang ginawang malamlam at puno ng kawalan ng pag-asa. Hindi ako makatulog, Mama. Pakiramdam ko ay gumuho na ang lahat. Lumapit si Cora at umupo sa gilid ng kama. Ang kanyang mga mata ay agad na dumapo sa jewelry box na nasa ibabaw ng dresser ni Wendy. Ang mga hiyas na iniwan ng ina ni Wendy. Ang tanging bagay na may mataas na halaga na natitira sa loob ng mansyon. Huwag kang mag-alala, Hija. Nandito kami ni Ignacio. Pero alam mo, para masiguro nating hindi ito makuha ng mga creditors mo, mas mabuti sigurong itago ko muna ang mga alahas ng nanay mo, ang sabi ni Cora, habang ang kanyang mga kamay ay dahan-dahang gumagapang patungo sa kahon. Ito ay para sa kabutihan mo rin. Para may madukot tayo kapag naging mahirap ang sitwasyon. Naramdaman ni Wendy ang matinding pagkasuklam. Ang mga hiyas na iyon ay ang huling alaala ng kanyang ina. Ang tanging bagay na hindi sana niya gustong madumihan ng mga kamay ni Cora. Ngunit alam niyang kailangan niyang magsakripisyo para sa mas malaking plano. Sige po, Mama. Kunin niya na. Ang sabi ni Wendy. Ang kanyang boses ay tila isang bulong na malapit ng maputol. Wala na rin naman silang silbi sa akin kung mawawala ang lahat. Mabilis na kinuha ni Cora ang kahon. Ang kislap ng mga diamante at ginto ay nagbigay ng isang nakakatakot na ningning sa kanyang mga mata. Hindi alam ni Cora na ang mga hiyas na nasa loob ng kahong iyon ay mga dekalidad na imitasyon lamang na ipinagawa ni Wendy 3 buwan na ang nakakaraan. Ang mga tunay na hiyas ay ligtas na nakatago sa isang vault sa labas ng bansa. Nang makalabas si Cora na dalaang kayamanan, pumasok naman si Ignacio. Hindi na siya mukhang lasing. Sa halip, ang kanyang muka ay seryoso at puno ng awtoridad. Wendy, nalaman ko na nilimas na ng mga creditors ang joint account natin. Ang kasinungalingan ni Ignacio, ang kanyang boses ay puno ng pekeng lungkot. Wala na tayong pera para sa operasyon ng kumpanya mo. Pero huwag kang mag-alala, nakagawa ako ng paraan. May huling pirma na lang na kailangan sa opisina ni Paolo bukas bago ang parada. Tumango si Wendy. Ang kanyang mga mata ay nakatitig sa kanyang mga kamay. Gagawin ko ang lahat, Ignacio. Basta, huwag mo lang akong iiwan. Isang mapait na ngiti ang sumilay sa mga labi ni Ignacio habang hinahaplos ang buhok ni Wendy. Hinding-hindi, love. Hinding-hindi. Kinabukasan, ang buong bayan ng San Alfonso ay nagising sa tunog ng mga tambol at trumpeta. Ang fiesta ay nagsimula na. Ang mansyon ay puno ng mga bulaklak at pagkain, ngunit sa loob ng puso ni Wendy, ang bawat dekorasyon ay parang isang palamuti sa isang kabaong. Habang nanhahanda si Wendy sa harap ng salamin, muling pumasok ang misteryosong tawag sa kanyang telpono. Wendy, handa na ang mga dokumento ni Paolo, ang sabi ng boses. Ang utang na hawak niya ay hindi lang basta utang ng tatay mo. Ito ay isang kasunduan na magbibigay sa kanya ng karapatan sa bawat lupang pagmamay-ari ng pamilya mo kapag napatunay ang wala ka sa tamang pag-iisip. Huwag kang pipirma sa kahit anong papel na may tatak ng kumpanya ng tatay niya. Silo ka ba talaga? Tanong ni Wendy. Ang kanyang boses ay puno ng determinasyon. Isang taong may utang na loob sa tatay mo. Ang sagot ng boses bago naputol ang linya. Paglabas ni Wendy ng kwarto, sinalubong siya ni Ignacio na may dalang isang baso ng juice. Inumin mo ito, love. Mahaba ang parada ngayon. Kailangan mo ng enerhiya. Tiningnan ni Wendy ang juice. May kakaibang puting latak sa ilalim nito na hindi natunaw ng maayos. Alam niya ang ibig sabihin nito. Gusto siyang patulugin o gawing lito ni Ignacio bago sila humarap sa mga tao. Salamat, Ignacio, sabi ni Wendy habang dahan-dahang inilalapit ang baso sa kanyang labi. Ngunit bago pa man niya ito maiom, isang malakas na tunog ng pagkabasag ng baso ang narinig mula sa ibaba. Kasunod ang malakas na sigaw ni Tita Mercy. Wendy! Ignacio! Bilisan ninyo!
May mga pulis sa labas! Hinahanap si Attorney Paolo! Nagkatinginan sina Ignacio at Wendy. Ang plano ay tila nagsisimula ng magkaroon ng sariling buhay. Sa harap ng buong bayan ng San Alfonso, ang dangal ng mga Del Fierro ay parang isang manipis na papel na unti-unting sinusunog ng katotohanan. Akala nila ay sila ang may akda ng aking pagbagsak. Ngunit hindi nila alam na bawat hakbang nila patungo sa entabladong ito ay bahagi ng aking sariling dula. Ang bawat mapanghusgang tingin ng mga tao ay magiging saksi sa pagluhod ng mga mapang api. At ang bawat salitang binitiwan nila laban sa akin ay babalik sa kanila na parang isang matalim na palaso. Ang katarungan ay hindi laging dumarating sa loob ng korte. Minsan, mas matamis itong isinasagawa sa gitna ng isang pista, kung saan ang lahat ay nakatingin at walang sinuman ang makakatakas sa kahihiyan. Ang ingay ng mga sirena ng pulis ay humalo sa masayang tugtugin ng banda sa labas ng mansyon. Lumilika ng isang nakabibinging tunog na nagdala ng kaba sa puso ng mga nakatira sa loob. Mabilis na ibinaba ni Wendy ang baso ng juice sa mesa, ang basong may lason na hindi nga ininuman, at tumingin sa kanyang asawa na ngayon ay puting-puti ang mukha. Anong ginagawa ng mga pulis dito, Ignacio? Ang tanong ni Wendy. Ang kanyang boses ay nananatiling mahinahon at puno ng pekeng pagkalito. Hindi nakasagot si Ignacio. Ang kanyang mga kamay ay nanginginig habang pilit niyang inaayos ang kanyang barong. Sa labas, si Tita Mercy ay patuloy sa pagsigaw. Ang kanyang boses ay umaabot hanggang sa ikalawang palapag. Attorney Paolo! Attorney Paolo! Hanap po kayo ng mga awtoridad! Ang boses ni Mercy ay puno ng excitement. Tila ba ito ang pinaka-espesyal na balitang nasagap niya sa buong buhay niya. Bumukas ang pinto ng silid-aklatan at lumabas si Paolo. Ang kanyang muka ay kasing tigas ng bato, ngunit ang kislap ng galit sa kanyang mga mata ay hindi maitatago. Tumingin siya kay Wendy, pagkatapos ay kay Ignacio. Huwag kayong mag-alala. Isang maliit na hindi pagkakaunawaan lang ito tungkol sa isa sa mga kliyente ko. Ang sabi ni Paolo. Ang kanyang boses ay tila isang utos na huwag magsalita ang sinuman. Ignacio, dalhin mo na si Wendy sa plaza. Magsisimula na ang parada. Ako na ang bahala rito. Hinigit ni Ignacio ang braso ni Wendy, isang mahigpit na hawak na nag-iwan ng bakas sa balat nito. Halika na, Wendy. Huwag mong pansinin ang gulo rito. Kailangan nating ipakita sa mga tao na matatag ang pamilya natin. Habang naglalakad sila palabas, nakita ni Wendy si Cora na nagtatago sa likod ng pinto, yakap-yakap ang jewelry box na puno ng mga peking hiyas. Ang matanda ay nanginginig sa takot. Ang kanyang mga mata ay pabalik-balik sa gate kung saan naroon ang mga pulis. Pagdating sa plaza ng San Alfonso, ang kapaligiran ay puno ng kulay at saya. Ang amoy ng lechon at mga sari-saring kakanin ay nanunuot sa hangin. Ang entablado ay napapalamutya ng mga makukulay na banderitas at ang bawat kilalang tao sa bayan ay naroon. Naghihintay sa formal na pagbubukas ng fiesta. Inilagay ni Ignacio si Wendy sa gitna ng entablado, sa tabi ng upuan ng alkalde. Ang bawat mata ng mga taga San Alfonso ay nakatuon sa kanila. Maraming mga bulungan ang maririnig. Mga tsismis tungkol sa pagkabaliw ni Wendy na sadyang ipinakalat ni Cora at Tita Mercy. Ayos ka lang ba, Wendy? Ang tanong ng asawa ng alkalde. Ang boses nito ay puno ng mapagkunwaring pag-aalala. Nabalitaan namin na medyo hindi mabuti ang iyong kalusugan nitong mga nakaraang araw. Ngumiti si Wendy, isang matipid at eleganteng ngiti. Salamat sa pag-aalala, Mrs. Mayor. Minsan, ang mga balita ay mas malala pa kaysa sa katotohanan. Habang nagpapatuloy ang programa, nakita ni Wendy si Paolo na pumasok sa plaza. Hindi siya kasama ng mga pulis. Sa likod niya ay isang babaeng nakaitim na may takip ang mukha. Isang misteryosong figura na tila isang anino ni Paolo. Nagtungo sila sa likod ng entablado, kung saan naroon ang control booth ng malaking screen
Para sa presentation ng kumpanya ni Wendy, isang mensahe ang pumasok sa telepono ni Wendy. Nasa posisyon na kami. Kapag nagsimula ang video ni Ignacio, pindutin mo ang red button sa app na ibinigay ko sa iyo. Ito na ang huling pagkakataon mo. Naramdaman ni Wendy ang mabilis na tibok ng kanyang puso. Ito na ang rurok ng lahat ng kanyang paghihirap. Inayos niya ang kanyang barot saya. Ang tela nito ay tila isang balute na nagbibigay sa kanya ng lakas. Tumayo si Ignacio at lumapit sa mikropono. Ang kanyang boses ay umalingaw-ngaw sa buong plaza. Mga kababayan, bago natin simulan ang parada, nais ko sanang magbigay ng isang espesyal na mensahe para sa aking asawa, si Wendy. Ang panimula ni Ignacio, habang ang kanyang mga mata ay tumingin kay Wendy nang may isang mapait na ngiti. Sa kabila ng mga pagsubok sa kanyang kalusugan at sa aming kumpanya, nais kong ipakita sa inyo ang tunay na kalagayan ng aming pamilya. Lumingon si Ignacio sa malaking screen sa likod niya. Pakitugtog ang video. Ang mga ilaw sa plaza ay dahan-dahang namatay. Ang katahimikan ay bumalot sa libu-libong tao na naghihintay. Alam ni Wendy na ang video na inihanda ni Ignacio ay ang mga peking ebidensya ng kanyang pakikiapid at ang mga psychiatric documents na magpapatunay na siya ay wala sa tamang pag-iisip. Ngunit bago pa man magsimula ang video, isang malamig na hangin ang umihip sa entablado. Isang madilim na anino ang dumaan sa harap ni Wendy at narinig niya ang boses ni Paulo mula sa likod ng telon. Paalam Wendy, ito na ang huling gabi na makikita mo ang kalayaan. Sa gabing ito, ang kahihiyan ay magiging isang malupit na guro na magtuturo sa mga mapang-api kung paano lumuha sa harap ng libu-libong mata. Akala nila ay ang aking dangal ang nakasalalay sa malaking screen na yan. Ngunit hindi nila alam na bawat pixel ng bawat larawang ipapakita nila ay mitsa ng sarili nilang pagsabog. Ang hiya na ibinabalot nila sa akin ay dahan-dahang magiging isang madilim na anino na lalamon sa kanila ng buo. Sa dula ng buhay, ang biktima ay hindi laging ang nasa gitna ng entablado. Minsan, ang tunay na biktima ay ang mga taong nakangiti habang nanonood sa pagbagsak ng iba. Hindi alam na sila na pala ang susunod na itatapon sa troto ng kasaysayan. Ang plaza ng San Alfonso ay tila isang dagat ng mga tao. Ang bawat isa ay may hawak na baso ng inumin o plato ng pagkain. Ngunit ang lahat ng atensyon ay nakatuon sa malaking screen sa likod ng entablado. Ang tunay na bango ng kapistahan, ang lechon, ang mga bulaklak, at ang pawis ng maraming tao ay hinaluan ng isang kakaibang lamig na tila nagmumula sa gitna ng programa. Si Ignacio ay tumayo sa gitna ng may kabalintunaang tatag. Ang kanyang mukha ay seryoso, punong-puno ng mapagkunwaring pait at responsibilidad. Mga kababayan, kaibigan at kapamilya. Ang panimula ni Ignacio, ang boses niya ay umalingaw-ngaw sa bawat sulok ng plaza sa tulong ng malalakas na speaker. Napakabigat para sa akin ang sandaling ito. Bilang isang asawa, tungkulin kong protektahan ang aking asawa na si Wendy. Ngunit bilang isang mamamayan ng bayang ito, hindi ko na kayang itago ang katotohanan na unti-unting sumisira sa aming pamilya. Lumingon si Ignacio kay Wendy na nakaupo sa gilid. Ang kanyang mga mata ay nagpapakita na isang malupit na uri ng awa. Sa kabilang panig, si Cora ay nakaupo ng tuwid. Ang kanyang mga kamay ay nakapatong sa kanyang kandungan. May isang nakakalokong ngiti na hindi niya mapigilan. Nais kong ipakita sa inyo kung bakit kailangan ko nang gawin ang mahirap na desisyong ito. Pagpapatuloy ni Ignacio. Ang aking asawa ay nangangailangan ng tulong medikal. At higit pa sa lahat, kailangan nating harapin ang katotohanan tungkol sa kanyang katapatan. Isang mabilis na kilos ang ginawa ng technician sa gilid ng entablado. Ang malaking screen ay biglang umilaw. Bumasag sa dilim ng gabi. Ang mga tao ay sabay-sabay na napasingap. Ang unang larawan ay si Wendy, na tila papasok sa isang madilim na silid ng hotel kasamang isang lalaki na hindi makita ang mukha. Sinundan ito ng mga scan documents,
mga psychiatric reports na nagsasabing si Wendy ay dumaranas ng matinding delusions at hindi na kayang humawak ng sariling ari-arian. Ito ang dahilan kung bakit kailangan ko ng pamunuan ang lahat ng naiwan ng aming pamilya. Ang boses ni Ignacio ay tila naging malambot, punong-puno ng manipulasyon. Para sa kaligtasan ni Wendy at para sa dangal ng mga Del Fierro. Ang mga bulungan sa paligid ay naging isang malakas na ugong ng paghatol. Narinig ni Wendy ang boses ni Tita Mercy mula sa unahan. Bumubulong sa asawa ng alkalde tungkol sa kung gaano siya kabaliw at kawalang hiya. "Kawawang Ignacio," ang sabi ng isang matanda sa harap. Ang bait na asawa, pinagtataksilan lang pala ng isang baliw. Nanatiling nakaupo si Wendy. Ang kanyang likod ay tuwid, ang kanyang mga kamay ay maayos na nakapatong sa kanyang barot-saya. Nararamdaman niya ang matinding pagkapahiya na tila isang apoy na sumusunog sa kanyang balat. Ngunit sa loob niya, ang bawat salita ni Ignacio ay tinitipon niya bilang ebidensya. Isang butil ng luha ang dahan-dahang pumatak mula sa mata ni Wendy. Hindi ito luha ng pagsuko, kundi luha ng huling pagpapaalam sa taong minahal niya noon. Marahan niya itong pinunasan gamit ang kanyang puting panyo. Isang kilos na puno ng dignidad sa gitna ng malupit na pag-atake. Tumingin si Wendy kay Paolo na nakatayo sa likod, may hawak na baso ng alak, nakangiti habang tinitingnan ang screen. Alam ni Wendy na ito na ang sandaling hinihintay nila. Ngunit habang handa na si Ignacio na tapusin ang kanyang talumpate, ang screen ay biglang nag-flicker. Ang larawan ni Wendy sa hotel ay napalitan ng isang itim na background. Isang tunog ng static ang narinig ng lahat, na sinundan ng isang pamilyar na boses na mas malakas pa sa boses ni Ignacio kanina. "Baby, huwag kang mag-alala. Ang tinang asawa ko, pirma na lang ang kailangan." Pagkatapos ng fiesta, sa mental hospital ang bagsak niya, at sa atin na ang lahat ng yaman ng mga Del Fierro. Napatigil si Ignacio. Ang mikropono sa kanyang kamay ay tila naging isang mainit na bakal. Ang video sa screen ay nagbago. Isang malinaw na kuha ni Ignacio at ng kanyang secretary, si Janice. Sa loob ng kanilang sariling silid-aklatan, pinagtatawanan si Wendy habang hawak ang mga pekeng dokumento. "Ang baog na yan. Akala niya mahal ko siya. Gagamitin ko lang ang pera niya para mabayaran ang utang ko sa sugal. Tapos ayos na tayo," ang sabi ni Ignacio sa video, habang hinahalikan si Janice sa harap ng kamera. Ang buong plaza ng San Alfonso ay binalot ng isang nakakabinging katahimikan bago ito sumabog sa isang matinding gulo. Ang mga tao na kanina ay humahatal kay Wendy ay biglang tumingin kay Ignacio nang may matinding pandidire. Si Cora ay napatayo, ang kanyang jewelry box ay nahulog sa sahig, at ang mga peking hiyas ay kumalat sa ilalim ng mga upuan. Ang boses ni Ignacio sa video ay patuloy na umalingaw. Dinedetalye kung paano niya nilalason si Wendy at kung paano niya ninanakaw ang mga assets ng kumpanya nito. Tumingin si Wendy kay Ignacio. Ang lalaking ito, na kanina lang ay mukhang isang biktima, ay mukhang isang basang sisiw sa ilalim ng malamig na ilaw ng entablado. Ang hustisya ay hindi isang mabilis na daluyong na sumisira sa lahat ng madaanan nito. Ito ay parang isang malamig at banayad na agos ng tubig na dahan-dahang tumitibag sa pinakamatigas na bato ng kasinungalingan hanggang sa ito ay maging buhangin. Sa gabing ito, ang bawat hiyaw ng panlilibak mula sa mga tao ay naging musika sa aking pandinig. At ang bawat patak ng pawis sa noo ni Ignacio ay tanda ng kanyang unti-unting paglunod. Akala nila ay tapos na ang kwento sa pagbagsak ng aking dangal. Ngunit ang totoo, ang dula ay kasisimula pa lamang sa pagpasok ng mga tunay na bida, ang katotohanan at ang kabayaran. Ang ingay sa plaza ng San Alfonso ay naging isang malakas na hiyaw ng galit at pagkadismaya. Ang mga tao na kanina lang ay nagbubulungan laban kay Wendy ay nagsimulang ituro si Ignacio ng may matinding pandidiri. Ang video sa screen ay nagpatuloy sa paglalantad ng bawat detalye ng kanilang masamang balak. Hanggang sa ang huling kuha ay nagpakita ng mukha ni Ignacio na tumatawa
habang hawak ang mga psychiatric papers ni Wendy. Dahan-dahang tumayo si Wendy mula sa kanyang upuan. Ang bawat hakbang niya patungo sa gitna ng entablado ay may bigat ng isang reynang babawi sa kanyang korona. Kinuha niya ang mikropono mula sa nanginginig na kamay ni Ignacio. Hindi ako ang baliw rito, Ignacio. Ang simula ni Wendy. Ang kanyang boses ay kasing lamig ng yelo na bumabalot sa bawat sulok ng plaza. Ikaw ang nabulag sa sarili mong kasakiman. At ikaw ang nawalan ng bait nang isipin mong mananatili akong tahimik habang ninanakawan mo ang aking buhay. Humarap si Wendy sa mga tao. Ang kanyang mukha ay maliwanag sa ilalim ng mga spotlight. Inilabas niya ang isang makapal na folder mula sa loob ng kanyang bag. Ang mga dokumentong ipinakita ni Ignacio ay pawang mga kasinungalingan, pagpapatuloy ni Wendy. Narito ang tunay na ulat mula sa isang independiyenteng bangko at sa Bureau of Internal Revenue. Ang pera ng aking kumpanya ay hindi nawala dahil sa maling investment, kundi dahil sa sistematikong pagnanakaw ng aking asawa upang bayaran ang kanyang milyon-milyong utang sa sugal sa labas ng bansa. Isang malakas na ingay ng pagkabigla ang muling bumasag sa katahimikan. Ang alkalde at ang kanyang asawa ay napatayo sa kanilang mga kinauupuan. Ang kanilang mga muka ay puno ng kahihiyan sa pagpanig kay Ignacio kanina. Wendy, mahal, mag-usap tayo. Maari nating ayusin ito. Ang pakiusap ni Ignacio, ang kanyang boses ay naging maugong at puno ng desperasyon. Sinubukan niyang hawakan ang braso ni Wendy, ngunit mabilis itong iniwas ng babae. Huwag mo akong hahawakan, ang sabi ni Wendy. Ang bawat salita ay parang isang matalim na sampal. Ang bawat sentimong kinuha mo ay may katapat na dokumento. At ang baso ng juice na ibinigay mo sa akin kanina? Naitago ko ang laman nito. Ipinasuri ko na ito sa isang laboratorio at napatunayang may hinalukang gamot na magdudulot ng pagkalito at pagkawala ng malay. Ang mga tao ay nagsimulang sumigaw ng magnanahaw at manluloko patungo kay Ignacio. Si Cora, na kanina ay nakaupo ng may pagmamalaki, ay tila naging isang maliit na anino sa sulok ng entablado. Ang mga pekeng hiyas na kumalat sa sahig ay tila mga luha ng kanyang sariling kasakiman. Sa gitna ng kaguluhan, narinig ang tunog ng mabibigat na hakbang ng mga bota sa ibabaw ng kahoy na entablado. Isang pangkat ng mga pulis, sa pamumuno ng hepe ng San Alfonso, ang pumasok at pinalibutan si Ignacio. Ignacio Del Fiero, ikaw ay nasa ilalim ng pag-aresto para sa kasong estafa, qualified theft, at concubinage. Ang boses ng pulis ay umalingaw-ngaw sa paligid. Hindi na nakalaban si Ignacio. Ang kanyang mukha ay naging parang isang basang-basahan habang kinakabitan siya ng posas sa harap ng buong bayan. Tumingin siya kay Wendy nang may matinding galit. Ngunit tanging isang mapait na ngeti ang isinagot ng babae. Dahan-dahang tinanggal ni Wendy ang kanyang wedding ring mula sa kanyang daliri. Pinagbasda niya ito sa huling pagkakataon bago niya ito inihulog sa loob ng baso ng champagne na hawak ni Ignacio kanina. Ang tunog ng pagbagsak ng ginto sa loob ng likido ay tila ang tunog ng pagtatapos ng 10 taon ng pagdurusa. Hindi ko na kailangan ng alalang ito, Ignacio. Ang huling sabi ni Wendy bago siya tumalikod. Dahil ang tunay na yaman ay ang kalayaan na kinuha mo sa akin, na ngayon ay nabawi ko na ng buong buo. Habang kinakaladkad si Ignacio pababa ng entablado, nakita ni Wendy si Paolo na nakatayo sa dulo ng hagdan. Ang abogado ay hindi na nakaiti. Ang kanyang mukha ay kasing dilim ng gabi. Akala mo ba ay tapos na ito, Wendy? Ang bulong ni Paolo nang dumaan si Wendy sa kanyang tapat. Nakakalimutan mo yata ang dokumentong pinirmahan mo kagabi. Ang titulo ng mansyong ito ay nasa ilalim na ng pangalan ng kumpanya ng tatay ko. Manalo ka man sa laban na ito, wala ka pa ring bahay na babalikan. Huminto si Wendy at tiningnan si Paolo ng diretso sa mga mata. Walang bakas ng takot sa kanyang mukha.
Isang malalim at makahulugang katahimikan ang namagitan sa kanila, bago muling nagsalita ang babae. Sigurado ka bang ang pinirmahan ko ay ang titulo ng lupa, Paolo? O ang listahan ng mga ilegal na transaksyon ninyo ni Ignacio na ngayon ay hawak na rin ng mga pulis? Napatigil si Paolo. Ang kislap ng takot sa kanyang mga mata ay ang pinakamatamis na pananaw na nakita ni Wendy sa gabing iyon. Ang huling laban ay hindi idinadaan sa lakas ng tinig, kundi sa talim ng katotohanang matagal nang itinago sa ilalim ng mga legal na dokumento at mapagkunwaring pagkakaibigan. Ang isang pating na tulad ni Paolo ay naniniwala na siya ang hari ng karagatan dahil sa kanyang talino at koneksyon. Ngunit hindi niya alam na ang biktima na binalak niyang kainin ay matagal nang nakabili ng buong karagatang kanyang kinagagalawan. Sa gabing ito, ang bawat piraso ng papel na ginamit niya bilang panakot ay magiging metsa ng kanyang sariling pagbagsak. Ang paghihigante ay mas matamis kapag ito ay isinasagawa ng may profesionalismo at malamig na lohika na nag-iiwan sa kalaban na walang ibang pagpipilian kundi ang tanggapin ang kanilang sariling pagkawasak. Ang silid-aklatan ng mansyon ay binalot ng isang nakabibinghing katahimikan na binabasag lamang ng tunog ng pag-ikot ng ceiling fan sa itaas. Si Wendy ay nakaupo sa likod ng malaking mesa ng kanyang ama. Ang kanyang mga kamay ay magkakapatong ng may kapayapaan. Sa tapat niya, nakatayo si Paolo. Ang kanyang muka ay puno ng pait at ang kanyang mga mata ay nanlilisik sa galit. Huwag kang masyadong magsaya, Wendy. Ang simula ni Paolo, ang kanyang boses ay tila isang babala na nagmumula sa kailaliman ng lupa. Maaring nakuha mo si Ignacio, pero hawak ko ang titulo ng mansyong ito. Ang utang ng tatay mo sa pamilya ko ay higit pa sa halaga ng buhay mo. Sa isang pirma ko lang, bukas na bukas din ay nasa kalsada ka na. Inayos ni Paolo ang kanyang suot na salamin. Ang kanyang kumpiyansa ay tila muling gumabalik. Pero maari pa nating pag-usapan ito. Maging partner ko. Gamitin natin ang mga assets mo para sa mga proyekto ko. At sisiguraduhin kong mananatili ka rito. Huwag kang maging emosyonal, Wendy. Be professional. Tiningnan ni Wendy si Paolo ng diretso sa mga mata. Walang galit sa kanyang mukha. Tanging isang malamig at mapanuring titig na nagpatahimik sa abogado. Professional? Ulit ni Wendy. Ang kanyang boses ay mahina, nulit bawat salita ay may bigat ng bakal. Nakakatawang marinig ang salitang yan mula sa isang taong nagnakaw ng tiwala ng kliyente niya at nakipagsabwatan sa isang kriminal. Dahan-dahang binuksan ni Wendy ang isang asul na folder na nasa ibabaw ng mesa. Inilabas niya ang isang dokumentong may selyo ng isang malaking bangko sa Manila. Nabanggit mo ang utang ng tatay ko, Paolo. Ang utang na ginamit mo para takutin ang pamilya ko sa loob ng maraming taon. Pagpapatuloy ni Wendy, habang dahan-dahang inilalapit ang papel sa harap ng abogado. Ito ang deed of assignment mula sa bangko. Isang linggo na ang nakakalipas, binili ko ang lahat ng receivables at utang ng pamilya mo mula sa kanila. Sa madaling salita, Paolo, ako na ang may hawak ng leeg ng pamilya mo. Ang utang na sinasabi mo? Ako na ang nagmamay-ari nito ngayon. Ang puting mukha ni Paolo ay lalong namutla. Ang kanyang mga kamay ay nagsimulang manginig at ang baso ng whiskey na hawak niya ay tila naging napakabigat. Paano mo nakuha ang perang yon? Ang tanong ni Paolo. Ang kanyang boses ay naging maugong sa tindi ng pagkabigla. Hindi mo kailangang malaman ang bawat detalye ng aking mga investment attorney. Ang sagot ni Wendy nang may tipid na ngiti. Ngunit narito pa ang isang bagay. Ito ang kopya ng complaint na isinampa ko sa Integrated Bar of the Philippines. Lahat ng ebidensya ng iyong disbarment case, ang pakikipag-ugnayan mo kay Ignacio, ang mga ilegal na transaksyon sa ghost project sa Switzerland, at ang pagtatangka mong agawin ang ari-ariya ng iyong kliyente, ay naroroon na. Kinuha ni Wendy ang orihinal na kasunduan ng utang ng kanyang ama na nakuha niya mula sa vault ni Paolo kanina sa tulon ng kanyang misteryosong kakampi.
Hinawakan niya ito sa harap ng mukha ng abogado. Ang tunog ng pagkapunit ng papel ay bumasag sa katahimikan ng silid, tila isang huling hininga ng isang lumang sumpa na matagal nang nagpahirap sa kanyang pamilya. Ang mga piraso ng papel ay dahan-dahang nahulog sa sahig, gaya ng mga talulot ng bulaklak na ngalalanta. Wala ka ng kapangyarihan dito, Paolo, ang sabi ni Wendy. Ang kanyang mga mata ay kasing talim ng kidlat. Ang mansyong ito, ang dangal ng tatay ko, at ang kinabukasan ko, ay hindi na kailanman madudumihan ng mga kamay mo. Umalis ka na, bago ko patawagin ang mga pulis na nasa labas. Hindi na nakapagsalita si Paolo. Ang bawat hakbang niya palabas ng silid-aklatan ay tila isang pag-amin ng kanyang ganap na pagkatalo. Ang tunog ng kanyang mga yabag ay unti-unting humina hanggang sa muling bumalik ang katahimikan sa mansyon. Naiwan si Wendy sa loob ng silid. Huminga siya ng malalim, nararamdaman ang bigat na nawala sa kanyang balikat. Tumingin siya sa litrato ng kanyang ina na nasa ibabaw ng mesa. Isang sobrang kulay itim ang naiwan ni Paolo sa gilid ng mesa. Isang bagay na hindi napansin ni Wendy kanina. Pagkabukas niya nito, isang sulat kamay na liham ang nasa loob. Ito ay mula sa kanyang ina, isinulat ilang linggo bago ito pumanaw, na may isang huling habilin na magbabago sa pananaw ni Wendy sa lahat ng nangyari. Habang binabasa ni Wendy ang liham, ang tunog ng isang sasakyang humihinto sa labas ay narinig. Isang messenger mula sa korte ang may dalang isang opisyal na dokumento. Ang lahat ng ari-arian na kinuha ni Ignacio ay opisyal nang ibinalik sa pangalan ni Wendy bilang kabayaran sa mga pinsalang idinulot sa kanya. Ang laban ay tapos na. Ngunit sa gitna ng tagumpay, may isang huling misteryo pa ring naghihintay na mabuksan. Ang karma ay hindi isang parusa na nanggagaling sa langit. Ito ay ang bunga ng mga binhing tayo rin ang nagtanim sa lupa ng ating buhay. Ang isang bahay na itinayo sa ibabaw ng luha at pagnanakaw ay hinding-hindi makatatayo ng matagal dahil ang pundasyon nito ay gawa sa buhangin ng kasinungalingan. Sa gabing ito, ang reyna ng pagpapanggap ay tuluyan ng nawalan ng trono, at ang kanyang mga luhang dati ay ginagamit niya bilang sandata ay naging isang maalat na paalala ng kanyang sariling kalupitan. Ang tunay na hustisya ay hindi lamang ang pagpapakulong sa may sala, kundi ang pagpapakita sa kanila ng buhay na wala ang mga karangyaang ninahaw nila sa iba. Ang katahimikan sa loob ng mansyon ay tila isang mabigat na kumot na bumabalot sa bawat sulok ng mga pasilyo. Si Wendy ay nakatayo sa gitna ng sala, pinagmamasdan ang mga maleta na nakahanay sa may pintuan. Ang mga gamit na yon ay hindi sa kanya, kundi sa babaeng kanina pahumihikbi sa paanan ng kanyang hagdan. Wendy, iha, pakiusap, maawa ka sa akin. Saan ako pupunta sa ganitong edad ko? Ang boses ni Cora ay nanginginig. Ang kanyang mga kamay ay pilit na humahawak sa laylayan ng barot saya ni Wendy. Wala akong kasalanan, Wendy. Si Ignacio lang ang may pakana ng lahat. Napilitan lang akong sumunod dahil anak ko siya. Tiningnan ni Wendy ang kanyang biyenan. Ang mukha ni Cora ay bakas ang matinding pagkapahiya at takot. Ang hiya na matagal na nitong iniwasan ay narito na ngayon, nakaukit sa bawat kulubot ng kanyang balat. Tumayo kayo riyan, Mama, ang sabi ni Wendy. Ang boses niya ay walang bahid ng galit, tanging isang malalim at nakapapagod na lamig. Huwag ninyong gamitin ang sakit sa puso ninyo ngayon. Alam nating pareho na ang tanging masakit sa inyo ay ang katotohanang wala na kayong yaman na maipagmamalaki sa inyong mga marites na kaibigan. Dahan-dahang tumayo si Cora. Ang kanyang mga mata ay naghahanap ng kahit kaunting awa sa mukha ng kanyang manugang. Pero Wendy, 10 taon tayong magkasama sa bahay na ito. Ang utang na loob mo sa akin noong tinulungan namin ang tatay mo. Ang utang na yon ay nabayaran ko na, 10 ulit pa. Ang putol ni Wendy sa sasabihin ng matanda. Binayaran ko yon ng 10 taon ng aking buhay, ng bawat sentimong kinita ko na naging pambayad sa sugal ni Ignacio, at ng bawat gabing tiniis ko ang inyong mga panglalait. Ang utang na loob ay may dulo, Mama.
At narating na natin ang dulo ngayon kagabi. Inilabas ni Wendy ang isang maliit na susi mula sa kanyang bulsa at inilapag ito sa palad ni Cora. Hindi ko kayo pababayaan sa kalsada dahil hindi ako kasing lupit ninyo. Pagpapatuloy ni Wendy habang ang kanyang mga mata ay nananatiling nakatitig sa matanda. May inihanda akong maliit na kwarto sa isang boarding house sa kabilang bayan. Bayad ng upa para sa 6 na buwan. May kaunting allowance din na sapat lang para sa pagkain at gamot ninyo. Wala ng katulong, wala ng mansyon, at wala ng mga yas. Yan ang buhay na nararapat sa inyo. Napatulala si Cora sa maliit na susain hawak niya. Ang kislap ng mga pekeng hiya sa kanyang daliri ay tila isang pangungutya sa kanyang kasalukuyang kalagayan. Sa labas ng mansyon, ang tunog ng isang tricycle na humihinto ay narinig sa katahimikan ng gabi. Ito ang sasakyang magdadala kay Cora sa kanyang bagong simula. Isang simula na malayo sa karangyaan ng pamilya Del Fierro. Si Ignacio, kumusta ang anak ko? Ang huling tanong ni Cora bago siya lumabas ng pinto. Si Ignacio ay nasa loob na ng presinto. Ang sagot ni Wendy, ang kanyang boses ay tila isang pinal na hatol. At ang kanyang mistress, iniwan na siya sa sandaling nalaman nitong wala na siyang pera. Ngayon, ang tanging kasama ni Ignacio ay ang mga pader ng kulungan at ang kanyang sariling konsensya. Pinanood ni Wendy ang pag-alis ng tricycle hanggang sa mawala ang liwanag nito sa dulo ng kalsada. Dahan-dahan niyang isinara ang malaking pinto ng mansyon. Ang tunog ng pagsara ay tila isang huling tuldok sa isang mahaba at madilim na kabanata ng kanyang buhay. Naglakad siya patungo sa gitna ng walang lamang sala. Ang bawat dekorasyon na pinili ni Cora at Ignacio ay tila mga banyagang bagay sa kanyang paningin. Naramdaman ni Wendy ang isang kakaibang pakiramdam. Hindi ito saya, hindi rin ito lungkot. Ito ay ang katahimikan ng isang taong sa wakas ay nakahinga na ng maluwag. Kinuha ni Wendy ang kanyang telepono at tiningnan ang litrato sa kanyang wallpaper. Ang kanyang sarili. Nakatayo sa tuktok ng isang bundok, nakangiti sa sikat ng araw. Nay, tapos na, bulong niya sa hangin. Ang mansyong ito ay hindi na magiging kulungan. Gagawin ko itong isang tahanan para sa mga taong tulad ko, na minsang naligaw sa dilim ng maling pagmamahal. Isang tunog ng mensahe ang pumasok sa kanyang telepono. Isang balita mula sa kanyang abogado. Ang kaso laban kay Paolo ay pormal nang naisampa at ang lahat ng kanyang lisensya ay pansamantalang sinususpinde. Ang gabi ay malalim na. Ngunit para kay Wendy, ang liwanag ng bukang liwayway ay nagsisimula ng sumilay sa kanyang puso. Ang pagsayaw sa ibabaw ng abo ay hindi nangangahulugang kinalimutan mo na ang sakit ng sunog. Ito ay pagpapakita na ang init na minsang nagtangkang tumupok sa iyo ay siya na ngayong nagbibigay ng liwanag sa iyong bawat hakbang. Isang taon na ang lumipas mula nang gumuho ang mundo ng mga Del Fierro. At sa bawat pag-ikot ng orasan, napatunayan kong ang pinakamagandang disenyo na nagawa ko ay hindi isang gusaling gawa sa semento, kundi ang muling pagbuo sa sarili kong pagkatao mula sa mga pirasong akala ko ay wala ng silbi. Ang kalayaan ay hindi lamang ang paglaya mula sa rehas ng maling pagsasama, kundi ang pagtanggap na ikaw ang tanging may hawak ng panulat sa paglikha ng susunod mong kabanata. Ang tunog ng mga yabag ni Wendy sa makintab na sahig ng mansyon ay tila isang malamyos na musika sa katahimikan ng umaga. Ang dating madilim at malamig na bahay ay punong-puno na ngayon ng liwanag at ingay ng mga bata. Ang mansyon ng mga Del Fierro ay hindi na isang monumento ng kasakiman. Ito na ngayon ang Wendy's Haven, isang foundation na kumakalinga sa mga kababaihang naging biktima ng pang-aabuso at panloloko. Tumingin siya sa malaking bintana kung saan tanaw ang dagat. Bilang isa sa pinakasikat na arkitekto sa Southeast Asia ngayon, ang kanyang mga proyekto ay hindi na lamang nakatuon sa aesthetics, kundi sa pagbuo ng mga espasyong nagbibigay ng pag-asa. Bago siya magtungo sa kanyang opisina, nagpasya si Wendy na gawin ang isang bagay na matagal na niyang pinaghahandaan.
ang pagbisita sa huling bakas ng kanyang nakaraan. Sa loob ng San Jose Penitentiary, ang tunog ng mabibigat na rehas na bumubukas at sumasara ay tila isang malakas na paalala ng mundong matagal nang tinalikuran ni Wendy. Sa likod ng makapal na salamin, nakaupo si Ignacio. Wala na ang kanyang kisig. Ang kanyang buhok ay tila nagkulay pilak na, at ang kanyang mga mata ay walang ibang makikita kundi ang anino ng isang pusong durog. Wendy, bumalik ka. Ang boses ni Ignacio sa kabilang linya ay puno ng pagkamangha. Tila, nakakita siya ng isang anghel sa gitna ng impyerno. Patawarin mo ko. Araw-araw, iniisip ko kung paano ko yun nagawa sa'yo. Pakiusap, bigyan mo ako ng isa pang pagkakataon. Tiningnan ni Wendy si Ignacio. Hindi nagalit ang naramdaman niya, kundi isang malalim na awa na hinaluan ng kapayapaan. Hindi ako naparito para magbigay ng pagkakataon, Ignacio. Ang sagot ni Wendy. Ang kanyang boses ay kalmado at puno ng katiyakan. Naparito ako para sabihin na pinatawad na kita. Hindi dahil karapat-dapat ka, kundi dahil karapat-dapat ako sa katahimikan ng isip. Ang put ay isang pabigat na ayaw ko nang dalhin. Ibinaba ni Wendy ang telepono, bago pa man makapagsalita muli ang lalaki. Habang naglalakad siya palabas ng presinto, naramdaman niya ang init ng sikat ng araw sa kanyang mukha. Wala na siyang utang na loob sa nakaraan, at wala na ring utang na dapat singilin. Nagpunta siya sa sementeryo kung saan nakahimlay ang kanyang ina. Ang amoy ng mga sariwang sampagwita at ang ihip ng sariwang hangin ay tila isang yakap mula sa kabilang buhay. Nay, tapos na ang laban, bulong ni Wendy, habang inilalagay ang mga bulaklak sa ibabaw ng puntod. Ang dangal ng pamilya natin ay hindi na kailanman mababahiran muli. Masaya na ako, Nay. Sa wakas, malaya na ako. Habang pabalik sa kanyang sasakyan, isang lalaki ang lumabas mula sa anino ng isang malaking puno. Si Marcos, ang misteryosong kakampi na nabibigay sa kanya ng impormasyon noon. Isang dating investigator ng kanyang ama na hindi kailanman sumuko sa paghahanap ng katotohanan. Tapos na bang lahat ng misyon mo, Wendy? Ang tanong ni Marcos. Ang kanyang boses ay puno ng respeto at isang pahiwatig ng hinaharap. Ngumiti si Wendy, isang tunay at malawak na ngiti na nagmumula sa kailaliman ng kanyang kaluluwa. Hindi pa, Marcos. Nagsisimula pa lang ang tunay na sayaw. Tiningnan ni Wendy ang asul na langit. Ang lahat ng hirap, ang bawat patak ng luha, at ang bawat pagkakanulo ay naging mitsa lamang para maging mas matatag siya. Siya ang arkitekto ng sarili niyang tadhana, at ang bawat piraso ng abo na natira sa kanyang buhay ay gagamitin niya para bumuo ng isang bukas na wala ng anino ng takot. Habang umaandar ang kanyang sasakyan papalayo sa sementeryo, nakita ni Wendy ang kanyang refleksyon sa salamin. Ang kanyang mga mata ay nagminingning sa bagong lakas. Hindi siya ang babaeng nasunog sa apoy ng pagtataksil. Siya ang babaeng naging apoy mismo. Ang apoy na nagbibigay ng init, nagbibigay ng liwanag, at nagpapatunay na ang isang pusong marunong lumaban ay hinding-hindi kailanman magagapi. Ang dapit hapon ay nagsisimula ng sumilay sa San Alfonso. Ngunit para kay Wendy, ang buong mundo ay isa ng malawak at maliwanag na entablado ng kanyang bagong simula. Ang buhay ay parang isang masalimuot na disenyo ng arkitektura. Puno ng mga sulok na madidilim, mga pundasyong kailangang tibagin, at mga puwang na tanging liwanag lamang ang makapupuno. Sa mahabang panahon, ang aking pangalan ay nakakabit sa mga salitang utang na loob at hiya, mga konseptong naging tanikala sa aking mga paa. Ngunit natutunan ko na ang tunay na utang na loob ay hindi ibinibigay sa mga taong sumisira sa iyo, kundi sa sarili mong kaluluwa na hindi kailanman sumuko sa gitna ng unos. Ang kahihiyan ay hindi ang pagiging biktima, kundi ang pananatiling nakayuko habang ang iba ay tinatapak-tapakan ang iyong pagkatao. Sa dapit hapong ito,
Ang langit ng San Alfonso ay nagkukulay kahel at lila, isang paalala na ang bawat pagtatapos ay may kalakip na kagandahan. Si Wendy ay nakatayo sa balkonahe ng kanyang opisina sa loob ng mansyon. Hawak ang isang tasa ng mainit na kape. Pinagmamasdan niya ang mga kababaihan sa ibaba, mga nanay na muling nag-aaral, mga dalagang muling ng arap, na lahat ay bahagi na ngayon ng kanyang adikain. Ang katarungan ay ganap na naisa katuparan. Si Ignacio ay nananatili sa loob ng kanyang selda, tanging ang mga dingding na semento ang saksi sa kanyang mga pagsisisi. Si Cora naman ay natutong mamuhay ng mag-isa sa maliit niyang silid, malayo sa karanyaan. Unt-unting tinatanggap na ang tunay na yaman ay hindi nasusukat sa kislap ng alahas, kundi sa linis ng budhi. At si Paolo? Ang kanyang pangalan ay naging isang babala sa mundo ng batas. Isang taong nawalan ng lahat dahil sa pagpili sa landas ng kasakiman. Napangiti si Wendy nang maalala ang kanyang paglalakbay. Maraming nagtatanong sa kanya kung napatawad na ba niya ang mga ito. Ang kanyang sagot ay laging iisa. Ang pagpapatawad ay hindi nangangahulugang pagtanggap muli sa kanila sa kanyang buhay. Ito ay ang pagputol sa huling hibla ng koneksyon na nagbibigay sa kanila ng kapangyarihang saktan pa siya. Pinatawad niya sila para sa kanyang sariling katahimikan, upang ang bawat hakbang niya sa hinaharap ay maging kasing gaan ng ihip ng hangin. Ang mansyong ito, na dati ay puno ng mga bulong ng pagtataksil at amoy ng lason, ay punong-puno na ngayon ng halahak at pag-asa. Ang mga abo ng nakaraan ay naging pataba sa lupa kung saan sumisibol ang mga bagong pangarap. Hindi ako nasunog sa apoy ng kanilang kasamaan, bulong ni Wendy sa kanyang sarili, habang pinagmamasdan ang huling sikat ng araw. Ako ang apoy na nagbigay ng init sa mga giniginaw at liwanag sa mga naliligaw. Ang tunay na tagumpay ay hindi ang makitang nadurusa ang iyong mga kaaway, kundi ang makitang ang iyong sarili ay masaya, malaya, at matatag sa kabila ng lahat ng kanilang ginawa. Ang sayaw sa ibabaw ng abo ay hindi lamang isang kwento ng paghihigante. Ito ay isang himno ng muling pagbango ng isang babaeng nahanap ang kanyang boses sa gitna ng katahimikan. Habang ang gabi ay dahan-dahang bumabalot sa buong bayan, si Wendy ay pumasok sa loob ng kanyang tahanan. Isinara niya ang pinto ng may dahan-dahan, hindi para magtago sa mundo, kundi para yakapin ang kapayapaang siya mismo ang nagtayo. Sa bawat pintig ng kanyang puso, naririnig niya ang himig ng kanyang bagong simula. Ang sayaw ay patuloy, mas matatag, mas maliwanag, at kailanman ay hindi na muling mapapatigil. Ang bawat hakbang ni Wendy sa ilalim ng maliwanag na bukang liwayway ay hindi na isang pangtakas mula sa nakaraan, kundi isang matatag na paglakad patungo sa isang buhay na siya mismo ang nagdisenyo ng may katapangan at danggal. Mga mahal kong tagapakinig, mula sa kaibuturan ng aking puso, maraming salamat sa inyong pagsama at pananatili sa mahabang biyaheng ito ni Wendy. Habang isinusulat at binubuo ko ang kwentong ito, lalo na sa bahaging iyon sa gitna ng plaza, nang pilit na ipahiya ni Ignacio si Wendy sa harap ng buong bayan habang ang lahat ay nakatingin at humahatol, hindi ko mapigilang makaramdam ng matinding kirot at paninikip ng dibdib. Isang masakit na katotohanan na ang isang tao ay kayang hamakin ang danggal ng kanyang kapareha para lamang sa sariling kasakiman. Ang kwentong ito ay kinuha ko mula sa mga bulong ng realidad, mula sa mga totoong kababaihang nakatagpo ko na dumaan sa apoy ng pagkakanulo, ngunit piniling hindi maging abo. Ang bawat blueprint na iginuhit ni Wendy sa kwentong ito ay hindi lamang para sa mga gusali. Ito ay isang paalala na sa gitna ng pagguho ng ating mundo, tayo ang tanging arkitekto na may kakayahang muling maglatag ng matibay na pundasyon para sa ating sariling kaligayahan. Sa inyong palagay, tama ba ang naging desisyon ni Wendy na bigyan pa rin ng matitirhan si Cora sa kabila ng lahat ng kalupitan nito? Kung kayo ang nasa kalagayan niya,
Pipiliin niyo rin ba ang magpatawad para sa inyong sariling kapayapaan o hahayaan niyo na lamang silang magdusa ng tuluyan? Napaka-importante para sa akin na malaman ang inyong mga saloobin. At bago tayo magpaalam sa kabanatang ito, maari ko bang malaman kung nasaan kayo habang nakikinig sa kwentong ito? Kayo ba ay nasa gitna ng pagtatrabaho, nagluluto sa kusina, o marahil ay pauwi na mula sa isang mahabang araw? Ibahagi niyo naman sa comment section ang inyong mga kwento dahil dito sa ating munting tahanan, laging may taong handang makinig sa inyo. Huwag niyo ring kalimutang pindutin ang like at i-share ang kwentong ito sa inyong mga kaibigan upang mas marami pa tayong mapukaw na damdamin. Nawa ibuunin ninyo ang lakas ni Wendy sa inyong pagpapatuloy sa buhay. Manatiling matatag, manatiling malaya, at laging piliin ang iyong sariling kapayapaan sa ibabaw ng lahat. Hanggang sa muli nating pagkikita sa susunod na kwento ng puso at buhay. Pamagat ng kwento, Sayaw ng Paglaya. Ang pagbangon mula sa pagkakanulo. Haunawa. Ang lahat ng mga tauhan at sitwasyon sa kwentong ito ay pawang kafang-isip lamang na nilikha para sa layuning libangan at para maghatid ng positibong mensahe sa bawat isa. Ang mga karapatan sa kwentong ito ay pagmamay-ari ng channel Pinoy Love Stories.